Reminder lang mga paps, no, upon start ng sasakyan, lalo na sa mga cold start o matagal na hindi na iandar, huwag nyo munang aapakan yung gasolina or wala munang hard acceleration upon start. Okay? Pwede nyong hintayin muna na bumaba yung RPM or mawala yung cold temperature sign bago nyo iandar. Although, pwede nyo namang iandar maybe after 10 seconds na tumatakbo ng makina, pero wala munang hard acceleration. Ito, for example, yung sasakyan natin is almost 5 days na hindi nagamit. Okay? So, ngayon, i-start ko na siya ulit. So, start natin. Okay? So, wala tayong gas. Walang gas, no? So, hintayin muna natin mawala yung ibang ilaw. Okay? Then, start natin. Yan. So, naka-start na mga paps, no? So, makita nyo, meron siyang blue temperature sign. Then, makikita ninyo, medyo mataas pa yung kanyang RPM. Okay? So, hanggat mataas pa yung RPM, o sabihin na natin nasa more than 1 pa o 1000 RPM pa, wala muna tayong acceleration or heavy acceleration. Or hanggang naka-blue temperature yan, wala munang acceleration, no? So, yun nga, pwede nyo namang itakbo yan, okay? Pwede nyo namang iandar, pero dahan-dahan lang. So, yun, for example, andar natin, no? So, kakambyo ko na. Okay? So, reverse muna ako. Okay? So, hayaan ko lang yung sasakyan na tumakbo. Wala mo nang wala mo nang apak sa gas. Okay? Then, abante. Yan ko lang siya. Yan. Ang idea kasi dito mga paps, no, dapat yung oil natin mag-circulate muna ng maayos. Makuha niya muna yung kanyang operating temperature para sigurado na maganda yung consistency ng oil. Kumbaga, tama yung kanyang lapot or labnaw, mapuli lubricate niya yung mga component. Kasi 'di ba, ang scenario kasi diyan, like for example, hindi pa fully lubricated yung mga component or wala pa sa tamang consistency yung oil. So ang tendency niyan, yung rubbing ng mga bakal dyan sa loob ng ating engine masyadong malakas. So dapat yun, makoated siya ng lubrication para hindi mataas yung wear and tear. Although sabihin na natin, may mga magsasabi dyan, di yung sa akin, pagka-start, gamit ko agad yan. Hindi kasi instant yung pagkasira eh. Yun yung pinaka-problema, no? Hindi instant yung pagkasira kasi. Kumbaga, ang idea dito, para mas magtagal yung inyong makina. Kaya nire-remind yung ganyang klase ng senaryo na upon start, wala munang hard acceleration. Yan yung pinaka-reminder. Or until hindi nawawala yung cold temperature sign. Although yung cold temperature sign, ang sensor niyan is nasa coolant. Okay? Hindi naman talaga doon sa engine oil ang niyan, ang sensor. Pero syempre, yun yung pinaka-indication natin na pag nawala na yung cold temperature sign, yun na yung na ibig sabihin nandun na sa tamang temperature yung engine na maayos na siyang gumagana, maganda na yung sistema niya. So doon na natin siya gamitin ng mas maayos. Yan. So ang idea na to is para magtagal talaga yung inyong makina. Kasi ako, bakit ba ako nag-vlog ng ganito? Ang isa sa pinaka gusto ko kasing mangyari talaga, no, yung ma-enjoy natin yung kotse natin with a minimal cost. So sabihin na natin yung mga na-experience ko, yung mga senaryo na nalaman ko, yun yung sinishare ko paulit-ulit dun sa mga vlog ko na para yung mga viewers ko ma-appreciate nila yung kotse nila na hindi naman magkakaroon ng problema
magagamit nila ng maayos sa matagal na panahon. So yun, kung makita ninyo, tumakbo na ako ng ilang minuto, pero naka cold temp pa rin siya. Pero wala muna akong heavy acceleration. So, kaya mga paps, pag nag-own kayo ng kotse, do some research din. Kumbaga, alamin nyo rin kung paano ninyo aalagaan yung inyong sasakyan. Kumbaga, ito mga reminders lang naman to mga binibigay ko. Kumbaga, para mas mapatagal ninyo yung sasakyan niyo, hindi kayo gagastos ng malaki. Yan talaga yung number one na pinopromote ko talaga sa mga video ko, no? Na minsan mas mataas lang, tinataas natin ng konti yung standard para at least masigurado natin na hindi tayo magkakaproblema in the future. Tandaan natin sa very first day pa lang na ino-own natin yung sasakyan, dapat ini-start na rin natin yung pag-aalaga sa kanya. Isa sa mga way para alagaan talaga siya is upon start, wala mo ng heavy acceleration. So yun talaga yung pinaka-reminders doon. Hayaan nyo muna na makuha ng sasakyan natin yung kanyang operating temperature. Hayaan muna natin na fully lubricated yung mga parts dyan. Okay? Hayaan muna natin na yung ating oil is makuha niya yung operating temperature niya para ma-fully lubricate niya yung mga component natin. So yun lang naman yung pinaka-reminders dyan ma-fully lubricate yung mga component, nasa tamang flow yung oil. Yan. Sabihin natin kumbaga sa mantika, parang natutulog din yung oil natin. And para gumising siya, kailangan niya makuha yung temperature niya para maganda yung flow niya sa loob ng ating engine. And yun, magagamit natin ng mas matagal yung ating sasakyan. Yan. So, yun lang yung pinaka-reminders mga paps, no? Sana nagustuhan ninyo yung video. Maraming salamat sa mga nanonood. Sabihin natin, mga nagtitiwala rin, no? Nagko-comment. Maraming salamat sa inyo. Ito, yung mga video natin, sana na-appreciate nyo rin. Sana kahit konti, may nakukuha kayong idea kung paano ba aalagaan ang inyong sasakyan. Yan, no? So, again, okay? Alagaan natin yung kotse natin para hindi tayo gumastos ng malaki. Yan, nako. Sa totoo lang, mahal magpagawa ng sasakyan. Kung pwede naman nating alagaan, bakit naman hindi? 'Di ba? So, magkano lang naman yung cost nun siguro na hindi ka mag-accelerate? O 'di ba? Ako paglabas ko dito sa aking garahe until dun sa labasan, 'di ba? So, pagdating naman doon sa labasan, halos mainit na yung makina ko. So okay na, 'di ba? So ganun lang yung pinaka-reminders natin sa mga new car owner diyan, new driver. Sana gawin yung practice, wag yung pag-start birit agad. Samahin sa makina. Hindi magtatagal ang makina ninyo 'yan. Baka ilang taon lang o ilang kilometers lang makaka-experience na kayo ng unusual sounds or vibration sa inyong sasakyan kasi nga hindi nyo ginagamit ang tama. Kung nagustuhan ninyo yung video mga paps, paki-like naman dyan.